street na to eh, no parking zone. So kailangan natin i-clear. Pangalawa, meron po tayong bisita na ginagawa po ngayon sa Batasan Terminal. So kailangan po natin yung kalsada natin free flowing po ngayong araw na to. Alright, expecting po ba tayo na magkakaroon po talaga ng heavy traffic dito sa area? Meron po ba tayong mga kinloads na mga daanan ngayong araw, boss? Yes, pagdating ng ating press mahal ng Pangulo, no, isasara natin yung IBP Road. Okay ka lang, okay, tatakbo ka nga. Takas mo magkape. Narningan na kita nung una, pinagbigyan ako. Kape pwede ngayon, i-impound ko na yung tricycle mo. Pagdating ng ating press mahal ng Pangulo, no, isasara natin yung IBP Road. Temporary terminal dito sa Philippine East 1. Sa paghanap buhay. Pagin kayo, yung isa. Ayaw ko, wala akong helmet. Requirements pa lang. Complain area sa Bulusan. Wala yung malapit yan. Kapag nyo magamit yan, gusto nyo naman sa tao. Bawal yan. Hindi po transferable na rin sa iba, sir. Bakit hindi ka sumunod? Sumunod na ako. Oo. Eh, yung ginagawa mo ngayon dito. Ito to po yung 5 minutes. Kung kayo may anin, kung kami nga anuan dito, kung kayo makailam. Hindi namin po pinapakailaman yung trabaho nyo. Pag walang vlogger po ba? Ha? Pag wala pong vlogger. Kaya magbigay. Purong pagmamahal. Good morning po, bossing. What is up, guys? Power puro magmamahal, mga puro Commonwealth Avenue, Lungsod, Quezon. Ating puting Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Sama natin PTMD, Sir Dexter Gardenas, Tikas Sipaggaling. Okay, sinal for today, Officer Francisco. Big shoutout sa ating mga team leader, Officer Cortez, Officer Baguio, and Officer Malyari. Kasama natin ang MMDA seated, no, CSTD. Yan, team leader natin dyan, Officer Mutok. At ngayon mga puro, medyo ano lang tayo ngayon, no? Magkiklear lang tayo ng mga kalsada, especially sa IBP, saka sa Batoda area. Dahil ngayon nga po ang groundbreaking ceremony ng pabahay eh. I'm not sure pa about sa details, ano, pero tatry ko i-post dyan yung detalye ng pabahay na ano nga ngayon, groundbreaking ceremony. So expected talaga mag-build up yung traffic dun sa area dahil meron tayong mga ginawang rerouting. Kaya mga puro, makita nyo yung binabaybay natin ngayon ay ano na yung markings, pavement markings sa motorcycle lane. Ayan, oh. Solid na siya, solid line na. So iniintay na lang natin yung kung kailan sisimulan yung exclusive motorcycle lane dito sa Commonwealth Avenue. So nagkakaroon lang siya ng tawag dito, nung broken lines pagka yung meron ng pasukan. Katulad yan, may gasoline station, merong mga establishment sa site. So dyan pa lang sa broken lines, dyan na sila papasok pagka meron sila pupuntahan dito. Dahil pagdating ng solid line na ulit, stay na lang ulit sila dyan. Yung motorsiklo, stay lang sa motorcycle lane. Yung mga 4 wheels naman, hindi rin sila pwede sa motorcycle lane. So exclusive na. So ayun naman ang kagandahan, ano. So lahat ng motor dito na sa loob. At the same time, hindi na rin sila pwedeng pasukan ng 4 wheel. Pero currently ngayon, hindi pa naman yun nasisimulan dahil I believe hindi pa tapos lahat yung mga markings. Hindi pa lahat nalagyan. So makita nyo dito, binubura pa yung mga dating linya. So I believe meron pa sa mga ibang lugar kasi mahaba po ang Commonwealth. Meron pang mga pinipinturahan at tinatanggalan ng markings. Dito na po tayo, bye-bye natin, pa-approaching Batasan.
Tapos I think kakanan tayo pa IBP Road. Tapos I'm not sure, maybe Litex, tapos IBP. Tingnan natin, natama na po. At tuloy-tuloy pa rin po ang kalinisan at kaayusan dito sa Lungsod Quezon. Makita nyo dito wala pang markings. Kumbaga kinukumpleto pa lang sa ngayon. Pagkakumpleto na, I think pwede na siyang simulan anytime. Alright mga puro, Litex Market. So yan, malinis naman ano. Hindi lang natin alam kung banda dun sa may bandang looban may mga naka-illegally park. Pero kasama na po natin ang traffic team ng Barangay Commonwealth. Grabe mga puro, ito yung binakbak na. Ay, bumalik din. Bumalik din yung mga harang na ano dun sa daanan, yung donut. Ito may jeep, titikitan po. At meron tayo naabutan ditong mga puro titikitan na po yung jeep. Ito titikitan na rin itong dalawang truck na ito. Dito naman meron tayo naabutang isang Toyota Rush. Pinaalis na lang, nag-drop lang. Nakita naman na nag-drop lang. So yun nga ano, may mga concern kasi minsan paano pag bababa magsasakay. Pag on the spot naman po naabutan kayo, nagsasakay lang, nagda-drop lang, okay lang naman po yun. Tapos kung nakita nyo may mga officer, magbababa kayo, paalam lang kayo. Pero pag, lalo na kung wala namang driver sa driver seat sa sasakyan sa loob, yan, lahat naman po sinasabi, nagbaba lang, nag-drop lang, lahat naman po ganun ang katwiran. Hindi po ubra. Ito meron isang Isuzu Flexi Truck. Ayan, tawag ko sa mga ganyang pickup na truck na ganyan all yan, L300 lagi tawag natin dyan. Titikita na lang po, mukhang kumakain. Ito mga puro nakabangketa pa oh. Mga puro, nagbigay na ng lisensya, titikita na lang po. May Litex sa po labas na ito. Umikot lang po tayo. Lalim. Alright, Litex Market. Dito usually marami nakapark po dyan. Ngayon, buti wala. At least kahit pa paano nakakita tayo ng improvement. Pinwad na ang problema. Pinwad, tumatawag si Baguio. Yan mga puro, ating team leader ng MMDA CSTD, Officer Motok. So, yung tow truck, sunod mo na sa barangay tsaka sa Mamaga. Para hindi makapa-obstruct dyan, tsaka makagalaw tayo ng sunod-sunod. Alright mga puro, so far status natin dito sa Litex, maluwag naman po, wala mga illegally park dito, wala rin naka-illegally park doon. So far so good. Tapos I think dito yung ruta natin pa IBP Road. Ay ikot na po. Alright mga puro, IBP Road. At dito na yung medyo in-expect natin na mag-build up ng traffic. Actually hindi ko pa alam kung saan yung mismo exact area ng pabahay Sana masilip natin, madaanan natin para makita rin natin yung itsura. From here mga puro, may nakikita tayong mga naka-hazard sa may kalsada. Parang nag-unload ng kargamento. At nauna na kasi team natin dito mga puro, so most probably natikita na po yan. Ayan o, ito na kasi team natin, nandito na, nasa harapan na. Ay tinitikita na rin tong kotse dito, saka pick up L300.
Ito may isa rin dito, sedan, Honda City. House of Representatives, South Gate. Tapos ito yung lagi natin kiniklearing po yan, yung sa harap ng eskwelahan. Kabilaan po yan, eskwelahan po yan eh. Meron na namang mga naka-parking. Pero hindi po yan ang ano natin ngayon, priority. Priority natin yung main road dahil magbi-build up ng traffic. So meron isang pick-up naka-hazard. Ayun, sa kabila ang dami oh. Meron ng na, may naninita na. Ito na pala mga puro yung Batoda Tricycle Terminal, tapos pambansang pabahay. Ayun, dito pala sa kantong-kanto sa Batasan. Alright, ayun na mga puro. Dito na mangyayari yung groundbreaking ceremony. Yan, may mga media na rin po dito. Dalawang building, mataas. Ganda. Pambansang pabahay para sa Pilipino program, Department of Human Settlement and Urban Development. Dito po yan sa Quezon City. Ayun, sigurado ako dyan dahil groundbreaking eh. If ever man hindi, I'm sure at least Vice Mayor, Poging-pogi Vice Mayor Gian Soto. Daddy Bonds! Good morning, bossing. Officer Sanchez, good morning. Boss, morning! Kasama natin Officer Cortez and Officer Baguio, mga puro. And even si Boss Ben, Sir Ben Ibon, ating team head ng TRD, TTMD. Good morning, boss. Morning po. Morning, bossing. Mga puro, kasama na natin ngayon ang mga team leaders natin, Officer Cortez and Officer Baguio. At actually kasama rin natin dito si Sir Ben Ibon, ang ating team head ng TRD, TTMD. So dito mga puro, dito na po tayo magsisimula ng clearing operation. Ang daming nakapark. Ang daming nakapark po dito sa area, mga 4-wheel. Ayan, at currently sinisimulan ng orasan ng bawat naka-illegally park dito sa area. So 5 minutes, pagka walang driver, titikit, subject pa rin pound. Pag may lumabas na driver, titikitan na lang po. Meron ditong pick up, naka-illegally park. Ayan, titikitan na lang. Boss Ben, Ertiga, inaorasan na. L300, inaorasan na. May taxi, kantong-kanto. Ayan, naorasan na yata ito. Tapos dito naman, merong van. Dami. Dito naman, ayan, kuya, bilisan nyo. Ayan, alis na po kayo, hanggang di pa kayo naabutan. Tingnan lang muna natin yung sitwasyon dito sa dulo. Dito po mga puro, dito sa area na to, medyo hindi ang helmet dito. Hindi uso ang helmet. Pero ang priority muna natin is yung mga itotow na mga illegally parked vehicles. So yun, ang dami, walang helmet. Walang helmet. Pero may mga papara po dyan. May mga papara po niya, mga helmet na yan sa may bandang dulo. Grabe si Boss Ben, napaka hands on. Ito, wala ring helmet ito. Kuya, wala ring helmet. May angkas pambata. Ito, pinaalis na lang yung van. Okay mga puro, currently tinitikita na po dito ni Officer Ladimo itong isang L300. So may driver naman po, titikita na lang po sila.
Tapos doon ito tinitikita na, dito inaurasan na. Ano street to? Piling best? Naninigit ako. Okay mga puro, ikot lang po tayo. Makita niyo po yung sitwasyon dito. Ayun, may driver na rin na dumating. Lagpas na 5 minuto. Sabi niyo mga order. I-video yan o, nalagpas na ako kayo ng 5 minuto yun. Ayun nga ho eh, lahat naman ho tayo nagpaparada rito. Alam natin na ngayon lang natin. Ngayon lang tayo kasi ngayon lang nag-operate eh. Ikaw, sabi niyo muna. O sabi niyo lang po muna yung Porcer kasi na 5 minuto na ho yun. Alright, natikita na po itong L300. Ano yung sa inyo? Ano yan? Anong dito ito? Lampas na sa oras ko eh. Sumama na lang kayo sa Tamana sir. Sumama na lang kayo sa Tamana. Hindi ko lang po nalaman. Basta kasama po kami. Opo. Sir. Sir, 1-2 lang ha. Ay, mga puro na, hila na po ito na orasan. Ito ma'am kasi lumampas ko sa ano, hindi pa siya tumarapay. Orasan na lang. Nagigit 5 minuto na sa orasan. Yung isa, tumating kayo. Yung isa, nagsabi kayo sa akin. Ito hindi naman namin alam. Sa inyo to, hindi. Orasan siya ng 5 minuto. Sumama na lang kayo sa Marikina. Kano ba ba yan sir? Okay mga puro, diretso po nito, Tumana Marikina. Tapos doon na lang po isaseta, iwanan po ng founding notice. Andun lahat ng detalye, saan pupuntahan, ano violation, sino yung towing team na kumuha. Sama rin natin mga puro ang MMDA CSTD, under the leadership yan ni team leader natin, Officer Mutok. Good morning po, Sir Ben, ang ating team head mga puro ng TRD. Sir Ben, okay lang, one question po bossing. Okay. Boss, bakit po tayo nagkakandak ng clearing operation dito po sa area na po ito? Well, unang-una, itong both sides ng parking na to, itong street na to, no parking zone. So, kailangan natin i-clear. Pangalawa, meron po tayong bisita na ginagawa po ngayon sa Batasan Terminal. So, kailangan po natin yung kalsada natin free flowing po ngayong araw na to. Alright, expecting po ba tayo na magkakaroon po talaga ng heavy traffic dito sa area? Meron po ba tayong mga kinloads na mga daanan ngayong araw, boss? Yes, pagdating ng ating press mahal ng Pangulo, no, isasara natin yung IBP Road, portion ng IBP Road. And tinuturo, ina-assist naman natin yung mga motorista natin na mayroon tayong rerouting sa Maylitex Road para dun sa and yung tunnel bukas naman. Alright. So pwede pa rin ma-access yung ating tunnel. So for the meantime, kailangan lang natin i-clear yung mga kalsada natin, most especially para dun sa mga motorista natin na hindi maabala. Thank you so much po, Sir Benjamin Ibon III. Mabuhay po kayo, sir, ng TRD. God bless po. Thank you. Alright, yeah mga puro, no? Ito nga actually, itong road na to, dati na rin natin kiniklearing to. No parking both side po talaga ito. At the same time, meron po tayong ginaganap na groundbreaking ceremony dun sa Batoda Terminal. Yung towing sir, ang tanongin nyo sir, sinalala ko mga may kapatid ka sa towing sir? Hindi po, mga bilan ako sa pwede mo tanongin din sa kanila sir. Sir, boss, magkano ba towing? Hindi mo rin alam, sir? Depende kasi yan sir sa ano eh. Ang alam ko niyan sir, meron first 4 kilometer sila sir. Depende rin sa klase sir. Alright, mga puro, tinatanong lang ni bossing kung magkano aabutin at sa opisina na po kasi malalaman to. Meron po kasi yung kwentada ng kilometro kung gaano kalayo yung tinakbo ng towing. Yun yung pinaka fee na babayaran niya per kilometer po kasi may base rate yan na parang pangunang
penalty, parang may ano po yan may by size din yan. So after that is per consecutive kilometer may dagdag po yung 200 per kilometer. Alright, let's go guys. Doon naman tayo sa harapan, tingnan natin. Eto, may nahila na rin po ito, yung taxi doon kanina. Tapos doon may naantay pa, tinitikita na rin. Sama natin doon Officer Calebag and Officer Mentera naman. Hindi yan. Alright, let's go. Alright mga puro, ito po, nataw na po itong isang taxi, nasa kantong-kanto pa, no? Tapos no parking po kasi ito both side. Sama natin dito si Officer Nunez ng MMDA CSTD. 8 minutes na bago ka dumating. 5 minuto lang ang ating binibigay. 8 minutes na nung dumating ka, ha? Alright, yeah mga puro, 8 minutes, sobra-sobra na. At yung 5 minutes na ruling ng MMDA, actually konsiderasyon lang po yun. Hindi po talaga yun na parang by the book na batas talaga na ano. Konsiderasyon lang po yun ng MMDA na binibigay na 5 minutes na hanggat walang driver. I mean pagka may lumabas sa driver after 5 minutes titikita na lang po. Cobra! Kasama na dito mga puro, Officer Saraya. Good morning bossing, saludo boss. Tama na. Alright mga puro, 5 minutes na po ito, ano? Dahil kanina pa po namin dito tayo kanina umikot. Ayun, tinitikita na lang ni Officer Pantaleon yung isang Yaris. Tapos dito naman eto, 5 minutes na, wala pa rin driver. So subject pa rin pound na po. Actually mga puro, tong area na to, lagi po natin tong isa sa mga Officer Olino, isa ring team leader natin dyan sa MMDA CSTD. Saludo bossing. Isa rin tong area na to sa lagi nating madalas na napapasadaan ng operation dahil marami po lagi reklamo. Kaya kung makita nyo, may mga signages sila dito na no parking both sides. Ang laki, maya't maya. Pero still talaga may mga nagpapark pa rin po, kabilaan pa. Good morning po Officer Ladimo, saludo bossing. Good morning Papa Pao. Bossing, kamusta sitwasyon natin dito dito sa area po? Marami-rami tayong mahahatak sana dito, kaso lilima lang yung dala natin truck pero may mga parating na truck. Oh, alright. So far ubos na po yung truck na ako. Oo pagdating natin doon pa lang sa May Sullivan may nakuha na tayo kagad na isa ron. So 4 na lang. So dito nakita mo naman napakarami lang itutuwin. Yeah. Request pa nga si 76 ng isa pa ron. Meron pa doon sa dulo. Parating na tayo ng mga truck. Alright, thank you so much po Officer Ladimo, saludo bossing. TTMD mo po kayo. Ayun mga puro, no, nabitin pa pala tayo ng, ng tow trucks. Pero meron pa pong paresponde, may paparating pa. Kaya ibig sabihin lang talaga na napakarami po talaga. Ay mga puro, yung mga walang helmet ay yung pinapara na po doon sa may bandang dulo. Habang yung team kasi natin na isa-isa nakapwesto doon sa tinotaw. Oh, lakas. Ay mga puro, nagka-operate na yung driver. Ay nandun siya sa loob. At binigay niya lang yung susi para series na lang. Hindi na ano yung sasakyan, hindi na sa mai-stress. Alright, let's go guys. Sama natin mga puro, team leader din natin, Officer Esteban, Officer Baguio, Sir Ben. At saladuhan lang natin yung mga bossing natin. Yung mga ano po na yan, tawag dito mga tricycle. Yan po kasi yung dun sila naka-terminal, mayroong program ngayon. So pansamantala. Pansamantala dito muna sila. PTMD Mobile Unit, Officer Moreno, good morning. Officer Sanchez, Officer Arangoso, good morning.
Boss Ama. Bossing, malayo pa lang nakita ko nakagopuan mo eh. Saludo boss. Officer Valencia. Ay si Ma'am Angel. Hello po madam. Napakagandang officer natin sa TRD. Saludo bossing. Ng TTMD mga puro. Boss, wala ka boss. Ay si sir. Sir Edmond, hello po. Ayan, okay naman po. Saludo bossing. Thank you po. Ayan mga puro full force tayo, no? Pati mga officers natin nandito rin nasa area. So far, ito mukhang isasarado na po ito later pagdating ng tama ba rinig ko? Presidente or si Mayor. Ayan, dito po kasi yung yung magiging program natin. Bossing, good morning mga boss. Alright, tuloy lang mga puro pag-guide natin ng traffic dahil nga medyo meron tayong mga ginawang routing. So yes, let's go guys. Antabay lang po. Saludo TTMD, Tigas Pagaling, Sir Dexter Cardenas, purong pagmamahal. Yes, grabe, Telesim Philippines #1. Mura na quality pa. Ito po yung gamit natin sa ating motovlogging. Pag sa operation, tatanggal ka ng helmet or itataas mo helmet in Telesim Philippines. Ang ganda niyan guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Very slick lang yan. Angas. Yung mount na gamit natin, Telesim din yan. Yung sa nakaharap sa akin na footage yan yun. Tapos Telesim sa cellphone. Yan. Bakit Telesim products? Ito mga puro, makita nyo yan yung original GoPro battery. I'm using Hero 7 and Hero 8. So ayan, turn on, record, and then bang, error. Imagine, napaka-importante ng kukunan mo tapos mag-e-error yung camera mo. Naku po. Kaya mga puro, tignan nyo, gagamitin natin yan. Lumang-lumang Telesim battery na yan. Ilang taon ko na siguro nagamit yan. I think 1 or 2 years. Nirepair niya yung file. Record. All good. Yung battery life niya, hindi din ganun ka pilis maubos. Yan kung bakit Telesim ang ginagamit natin as accessories sa ating GoPro. Lahat ng baterya natin is Telesim Philippines battery. So yung makita nyo, ilang minutes na yan. Iniwan ko lang yung nagre-record. 25 minutes na, 25 minutes lahat na nakasalpak dyan po ay Telesim batteries. Yung mga pinakita ko kanina. Kaya kung magpapalit ka lang din, mag-Telesim ka na. Wala akong papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.